Magandang araw mga ka-sound system. Ang topic natin ngayon ay iba't ibang klase ng power supply unit na ginagamit sa ating audio amplifier. Ano daw ba yung example nun? So ito siya na. Itong nasa harap natin ay isang unregulated na power supply unit. Meron siyang transformer, merong set of capacitors and bridge rectifier na. And bago akong magpatuloy, binabati ko nga pala muna itong si Sir Dong Skyflix na siya yung nakapansin ng isa kong video tungkol sa iba't ibang klase naman ng amplifier. And siya yung nag-request nitong video na to. Ano daw ba yung pinakaiba-iba ng mga power supply unit? So, Sir Dong Skyflix, maraming salamat. Una, ano daw ba ang purpose ni power supply unit and paano siya gumagana? Si power supply unit, from the term itself, siya yung nagbibigay ng power dun sa ating amplifier. Siya yung nagdidikta kung ganong kalakas yung ating power amplifier, no? Kung nakakakita kayo ng mga transistor dun sa loob ng ating amplifier, hindi talaga sila yung nagdidikta. Ang purpose lang kung bakit dumadami yung transistor natin is para mas ma-handle nila yung power dissipation, which is yung heat na napapapunta sa kanila instead sa speaker. Okay? Yung power na nire-resist nila. Okay? So, si power supply unit daw talaga yung nagde-define kung gano'ng kalakas yung ating power amplifier na. And paano siya gumagana? Kino-convert niya yung ating AC, okay? Na 220 volts AC RMS, galing kay Battelec or Meralco, na 60 Hz dito sa atin sa Pinas. Kino-convert niya into DC, okay? DC, ibig sabihin direct current. Okay? Ano daw ba yung iba't ibang klase nito? Una, meron tayong unregulated. Padalawa, meron tayong linear regulated. And patatlo, meron tayong switch mode. Ano daw ba yung mga characteristics na dapat nating makita kay power supply unit? Una, dapat siya ay ripple free. Ano ba ibig sabihin nito? Discuss ko siya later na. Padalawa, yung percent regulation niya. Pagka daw ba pabago-bago yung load natin, halimbawa 8 ohms or 4 ohms or 2 ohms, gano'n daw niya nare-regulate yung kanyang output na voltage. And gano'n daw ba siyang ka-reliable over long time? Ibig sabihin, matibay siya sa mahabang oras. Hindi siya basta-basta nasisira. Pang-apat, kinakailangan siya ay mababa yung radio frequency or electromagnetic interference. Ito naman, nakaka-apekto siya dun sa mga katabi niyang circuit sa loob ng ating amplifier na. And pang-lima, pang-anim, pang-pito, minor lang naman, which is yung kanilang size, cost, and maintenance. Okay? Simulan natin sa unregulated na. Si unregulated power supply, ito nga yung example niya na. Okay? Yan siya. Si unregulated power supply daw ay, una, ang advantage niya, siya ay simple. Ibig sabihin, simple, mas reliable siya. Ibig sabihin, mas konting piyesa lang yung posibleng masira. And padalawa, mas mura siya. Medyo mahal lang doon is yung transformer na. And itong si unregulated, kaya niyang mag-deliver ng mataas na power dun sa transient peaks. Transient peaks, ibig sabihin, yung pinakamataas na voltage na pwede niyang ibigay is, kayang-kaya niya na. Ano daw ngayon ang pangit dito kay unregulated na power supply? Una, meron siyang ripple. Discuss ko ngayon si ripple na. Si ripple is ganito siya. Ano ba yung target natin kay power supply unit? Una, okay, meron ako ditong oscilloscope. Yung ground niya oscilloscope, connect ko sa ground, okay? Yung channel A niya, connect ko dito kay output ni Meralco at Battelec na. Okay? Yan yung kanyang output, galing kay Meralco or Battelec. So, siya ay AC, ibig sabihin, alternating current, AC. Positive to 0 to negative to 0 to positive 220 volts, negative 220 volts RMS, okay? Ang target natin is, kailangan, yung alternating current na yan ay magawa natin siyang diretso, okay? Sa halip na siya yung mag-positive negative, kinakailangan siya ay diretso lang, okay? Yan dapat siya. And wala siyang ripple, ibig sabihin, hindi siya palaro-laro. Ano daw ba yung ripple? Ang ripple is ganito siya. So, channel A ni oscilloscope, ito yung oscilloscope ko. Connect ko siya kay Battelec. And then yung channel B,
i-connect ko siya sa output ni transformer, okay? Then ngayon, ito na yung output ni transformer, yung mas maliit. Okay? Yun siya, yung mas maliit na yun. Ito. Yan siya. Yan. Yung nilalakaran ng tuldok na dilaw, okay? Mas pinababa ko siya. Okay? And then yung channel C ni oscilloscope, dito ko siya basahan, okay? Dun sa output na mismo ni power supply unit. Si output ni power supply unit, may nakaload ako sa kanyang 1 kilo ohm, okay? Check natin yung C. So, yung ating C, ito na siya, yung kulay pulang ito. Yung medyo tuwid na, okay? I-disconnect ko muna si A at B. Yan siya ngayon, okay? Kung mapapansin nyo, may ripple pa rin siya eh. Ano ba yung sinasabing ripple? Ang ripple is, kinakailangan kasi tuwid siya. Ngayon, may variance pa rin siya, tumataas, bumababa, okay? Pinakamababa niya, siguro banda rito, which is 87 volts, okay? And dito, banda rito, napalo siya ng 100 volts siya. Itong naka-reading dito is peak, okay? Basta mahalaga lang sa ngayon is makita natin yung variance niya, okay? Yan siya. So, 87, 86 pa nga. 86.2, okay? So, medyo malaki pa rin yung kanyang ripple, no? So, ito daw yung pangit kay unregulated na power supply, no? Para masolusyonan yan, dagdagan natin ang capacitor, okay? Oops, sorry. Paano ko ito tanggalin? Delete. Yan. Kopya ako dito ng capacitor. Ano ba? Si 500 microfarad. Connect ko siya dito and connect ko siya rito. Okay? Then play natin. Ayun. Halos tuwid na siya, no? Yun siya, yung kulay pula na yan. So, sa pagdadagdag daw pala ni capacitor, medyo nababawasan natin yung ripple, no? Pero hindi natin siya maalis talaga kapag ka unregulated power supply. Okay? Padalawa yung main transformer daw natin is mabigat. Okay? Pansin nyo naman dun sa loob ni Krell CA20. Sobrang laki niya. Yan. Ito ay may output siya na 110, 0, negative 110, and then meron din siyang 55, 0, negative 55. Okay? And ano pa daw ba? Si transformer na yan, kinakailangan kung 220 volts yung bansa mo, 220 volts daw dapat yung bilhin mong transformer na. Kung nasa Japan ka or US, dapat 110 volts yung bilhin mo. And kung 220 volts yung transformer mo, hindi mo siya magagamit kay Japan or US. Unless gumamit ka ng transformer na step down siya. Step up. From 110 volts ni Japan, pwede mo isaksak siya gamit yung step up na transformer, okay? Bukod yun. Ngayon, ito yung isa pa sa mahalaga kay unregulated power supply na disadvantage niya. Yung kanyang voltage output, nagbabari daw, depende sa load. Okay? Yung amplifier natin, halimbawa, itong si Krell CA20, okay? Sabi sa kanya rito, CA20, okay? Siya daw ay 1,200 watts at 8 ohms. So, ilang volts siya, okay? So, gawin ko tong 100 volts, 2.5, sobrang laki na. Kung 98 volts, and 2.4, so, 8 ohms pala yung load niya. So, gawin ko siya, gawin kong 8, okay? Then, 100 volts. 1,250, kung 98 volts, ayan siya. Si Krell CA20 pala, may 98 volts siyang output, okay? And pagka nag-load tayo ng 8 ohms, siya ay 1,200 watts, okay? 1,200 watts daw siya. So, tama siya rito na. 1,200 watts, ito siya. At 8 ohms. Ngayon, ito kasing amplifier na to, kinakailangan, pagka nilagyan mo siya ng 4 ohms na speaker, dapat 2,400 watts siya, na doble dapat. Kaso ano nangyari?
Sa 4 ohms daw, siya ay 2,000 watts lang. Sabihin, may nabawas kang 400 watts. Bakit daw nagkaganon? Kasi nung naglagay ka ng 4 ohms, nag-drop siya ng 90 volts. Ibig sabihin, nakadepende daw pala yung output voltage ni Krell C820 na unregulated power supply sa load mo. Pag mas mababa yung niload mo, mas mababa yung resistance, nabagsak yung voltage niya. So kanina, kung 8 ohms, 98 volts yung nabasa na. Nilagyan natin ng 4 ohms, naging 90 volts na lang. So nag-drop siya ng 8 volts. Yun ang pangit kay unregulated na power supply. And then yung bridge rectifier pa niya, bridge rectifier, ito yon. Yan siya. Dito, papasok natin yung AC na 220 volts and then, galing kay transformer, then output natin na full wave siya. Okay? Si bridge rectifier, consist siya ng 4 na diode. Okay? Ang diode, ito naman ang itsura ni diode. Okay? And ito yung symbol niya. Kaya kung mapapansin nyo, yung bridge rectifier, itsura siyang 4 na diode, pinagsama-sama. Okay? Ito example ng circuit ni unregulated. So, meron tayong 110 volts or 220, may fuse, may transformer, may bridge rectifier, and capacitors. Okay? Ngayon, para daw magamot yung masolusyonan natin yung 100 Hz na radio frequency, simple lang naman. Gamit tayo ng 100 nanofarad dun sa bridge rectifier and 470 nanofarad dun sa pinagsaksakan natin na line and neutral. Okay? So, yun daw pala ang pangit kay unregulated na power supply and kagandahan ni unregulated na power supply na. And ito yung output niya. Okay? Kung kanina, galing kay Battelec Meralco, yan siya. Ngayon, ang output ni unregulated power supply, ayan siya. Okay? Ito yung ilang example ng mga popular nating integrated amplifier na. Si concert na AB502, siya ay may transformer siyang 38038, okay? Volts. And then, meron din siyang 12012 and 09, okay? Si 735, meron siyang 45045, okay? And then, meron siyang 17017, 010 and 09, okay? Try nga natin itong si 45 volts, kung ilang watts yung kaya niya. So, 45 square over 8 ohms nga. Try natin. So, 253 watts daw pala siya. Okay? Saan na yun? Ito. Ito ay RMS to So, 45045. Ang kaya daw pala ni 735 ay approximately ito. And take note, itong watts na ito, hindi ko pa nababawas dito yung consumption ng ibang parts ng electronics Nung ibang electronic parts sa loob ng amplifier. So, probably mas mababa pa rito. Okay? Try naman natin siya sa 4 ohms. 506. Pero since unregulated nga rin si 735, mas mababa pa rin dyan. Okay? Then, iba pang example ay itong 737. 55 siya. Okay? Then, ito si Krell C820. Si Krell C820, meron siyang 110, and 55. Okay? And marami pa siyang extra na output supply galing kay transformer. Ngayon, punta tayo kay regulated na power supply. Okay? Linear regulated power supply. Si linear regulated power supply naman, kaya siyang i-design na walang ripple. Okay? And then, yung PSRR niya, pwedeng makapag-relax. Ano daw ba yung PSRR? Yun yung power supply rejection ratio. Okay? Ang trabaho ni PSRR, bawasin niya yung ripple. Okay? And sabi nga natin, kung walang masyadong ripple si linear regulated, nakakapag-relax si PSRR. Okay? Yun nga lang, mas mahal ang aabutin nitong si linear regulated power supply kasi meron na siyang extrang block doon sa kanyang system, which is yun nga pang-regulate. Okay? Ang kagandahan lang nito, kahit paloadan mo siya ng 8 ohms, 4 ohms, 2 ohms, 1 ohm, fix pa rin yung kanyang
output voltage, no? Hindi siya nagbabago. Kasi nga, regulated siya, okay? Ano daw ang disadvantage naman? Disadvantage niya is complex siya, mas maraming components yung idinagdag. Ibig sabihin, less reliable siya. Mas maraming piyesa ang pwedeng masira, okay? Ang pangit pa rin sa kanya, yung transformer, hindi mo pa rin pwedeng isaksak yung 110 volts na transformer mo dito sa Pinas, okay? Or vice versa sa Japan. And kung gagamit ka ng voltage regulator, kinakailangan mataas na klase siya, okay? Example ng mga voltage regulator, okay? Itong si LM7905, siya ay negative na hanggang 24 volts lang yata. Negative 24 volts, parang ganun. Hindi ko na masyadong tanda. Then, ang kapartner niya is itong si 7805 na positive 5 volts to 24 volts naman yata, okay? So, ito medyo mababa lang. And then, meron ba tayo dito example ng medyo malakas? Check ko ha. Ito pala siya. Yan. Itong si RT9070, kaya niyang mag-produce ng regulated na. Ang maximum na kaya niya ay negative 72. 70 volts, okay? Yan yung maximum. Example lang naman to. Hindi kasi ako masyadong familiar sa mga regulator na IC. And ano daw ba itsura ng block diagram ni regulated? So, ito siya na. Yan siya. May napadagdag lang naman na regulator dun sa kanyang circuit kaninang unregulated. So, pareho rin lang naman. May transformer, may rectifier ka na diode, may filter ka na capacitor, may dinagdag ka lang na regulator. Which is, ito siya. Yan siya. Ano ba, si LM7805. Ano? Or yung RT70 kanina. May dinagdag lang na isang IC. Okay? And doon nga pala sa ating unregulated na power supply, pwede kang magdagdag doon ng Zener diode. Zener diode, para siyang regulator din. Basta na-hit mo yung kanyang threshold or pang-activate, regulated na siya doon sa ganung voltage. Okay? Hindi na siya lalampas doon. Pero siya naman, ang trabaho lang ni Zener diode, para lang hindi lumampas. Eh, ang problema nga natin dito kay amplifier, bumabagsak siya. And dito naman tayo sa patatlo, no? Si switch mode. Si switch mode, may ripple pa rin siya. Mas maganda nga lang kay unregulated na. Pero mas linear pa rin si linear regulated power supply. Ibig sabihin, yung ripple nitong si switch mode nasa pagitan ng dalawa. Yun nga lang, kagandahan kay switch mode, wala na siyang mga mabibigat na transformer na. Maliliit na piyesa lang yung gamit sa kanya. And pwede mo siyang i-design na bigla siyang mag-shutdown. Kumbaga meron siyang automation na mamamatay agad siya pagka nag-short circuit yung iyong output or load. And kagandahan pa nito, kahit saang bansa ka pumunta, pwede mo siyang isaksak na. Efficiency niya, 80 to 90%. Ang pangit lang sa kanya is, mas complicated kasi yung kanyang design. Mas maraming components na maliliit. So, mas less reliable siya. Mas maraming piyesa yung pwedeng masira. Okay? And meron pa siyang high frequency noise na kailangan mo ngayon ng pang-filter noong iyong EMI. Ano ba ibig sabihin nun? Si switch mode kasi gumagamit siya ng pulse width modulation na naman kung saan nagkakreate to ng nag-oscillate to ng frequency. High frequency na. So yun, kinakailangan mong mag-filter nung high frequency na yun para hindi niya maapektuhan yung katabi niyang circuit sa loob ng amplifier, okay? So, ano ba itsura ni switch mode? Power supply, ito siya, okay? Ganyan lang siyang kaliit. Maliliit lang yung piyesa niya. And sa loob ni Behringer na iNOC NU6000, yan lang yung kanyang pinaka-power supply na. Yan. So, napakaliit lang talaga. And itong si iNOC na ito, siya ay yan siya, nasa baba nakasulat. Switch mode power supply siya and ang timbang lang niya, 5.5 kilograms lang yung buong amplifier na yun. So, sobrang gaan talaga na.
Si switch mode, ito naman yung kanyang block. Again, meron tayong mains output. Sa halip na dumaan ng transformer, wala siyang transformer na ginamit. Wala nga siyang mabigat na transformer, no? So, rectifier agad. And then, switcher. Itong switcher na to, siya yung nagsuswitch ng on and off. Okay? And meron siyang rectifier ulit. So, basically, from AC, sine wave na. Nirectify natin siya. Okay? Nirectify natin siya. And then, may switcher. So, kung kanina, na-rectify natin siya at na medyo naging DC na siya, may switcher naman ngayon. Ang output ni switcher ay AC na naman na square wave. Then, i-rectify ulit siya para maging DC. May filter para mas maganda na yung kanyang ripple, mababa lang. Then, output. Yung output, ipifeedback natin siya kay switcher gamit yung pulse width modulation control or control circuit natin. So, paano daw ba gumagana itong switch mode? Ito yung kanyang block diagram. Okay? Una, meron tayong AC input to 20 volts galing kay Battelec or Meralco. Rectifier and reservoir capacitor. Na, sabihin, parang ganito na yung kanyang output. Yan na siya, halos ganyan. Okay? Ngayon, yung output niya, dadali na agad natin kay switch, okay? Doon sa collector ni switch. And then, ang output ni switch, which is doon sa emitter, papasok na doon sa ating isolation na para siyang transformer din siya. Coil siya, and then, para lang ma-isolate natin yung kasing si coil, hindi connected yung isang side niya at saka yung kabilang side. And then, si high frequency filter mo, rectifier, siya yung magpaprocess para maging DC ulit yung output ni coil, okay? And then, ipipilter niya para mas straight na siya na DC output. Ngayon, anything na may magloko dito kay output, ipifeedback agad niya kay control circuit gamit yung optocoupler. Si optocoupler, siya yung ginamit kasi nga, hindi kasi natin pwedeng i-connect itong side na ito dito sa side na ito, okay? So, si optocoupler or photocoupler, light yung ginagamit niya, ilawin niya lang ito, marireceive nitong transistor sa kabila, and then, ipapasok niya doon kay control circuit na. Ngayon, ang tanong, paano daw ba gumagana itong block diagram na ito? Ito siya. Okay? So, si output voltage natin, magpipeedback siya doon kay control circuit. And si control circuit ang magkocontrol doon sa switch. Okay? Ang tanong, paano gumagana yung ating control circuit na ito? Okay? Si control circuit, meron siyang pulse width modulator sa loob. Kung saan ang output nito ay pulses lang. Okay? Ano ba itsura ng pulses? Yan yung pulses natin. Okay? Ito. Yang nasa baba. Ang tanong, paano siya gumagana? Gumagamit siya ng comparator. Ang ikino-compare niya ay isang triangle wave galing sa oscillator and yung feedback dito. Okay? Ibig sabihin, si pulse width modulator pala, kino-compare niya yung isang triangle wave at saka error dun kay output. So, parang ganito siya. May oscillator dito na triangle wave and then may input ka rito na output error galing kay output mo. So, anything na mali dun sa iyong output, ipapasok niya rito, okay? And then, ang output nitong si comparator ay pulses lang siya, okay? Ngayon, paano daw siya gumagana? Again, ito yung output ng ating optocoupler kanina. Nito. Okay? Ito siya. Ngayon, output sensor, ito siya. And then, isolation, ito nga yung ating photocoupler na, itong dalawang ito. Then, meron tayo ditong reference. Halimbawa, ang gusto mong output ay 70 volts, okay? So, 70 volts tayo. 70 volts, okay? Ngayon, nag-output siya ng 71 volts, okay? Iko-compare nitong comparator na to, meron siyang 1 volt na difference, okay? Ngayon, ano daw ang gagawin niya dun sa error na yon? Paglaki ng error mo rito,
paglaki ng output mo rito, okay? Halimbawa, 75 volts to. Ibig sabihin, may difference ka rito 5 volts. 5 volts ang i-output nitong si error amp. And ano ba yung i-output ni comparator mo? So, ganito siya, Drawing ako rito, okay? Yan siya. Ito yung aking 0 volt. Ngayon, halimbawa, kung may triangle wave ako, na siya yung gagawin kong pang-compare na. And then, ito yung aking output signal na ipipeedback ko siya pabalik. Ganito siya gumagana. Halimbawa, mababa lang yung iyong error. 1 volt lang. Okay? Yung comparator mo, ganito yung ginagawa niya. Pag mas mataas yung iyong triangle wave, kaysa kay error, okay? Nasa ilalim si blue, di ba? Nasa ibabaw yung red. Output niya ay mataas, okay? Ngayon, kung nasa ilalim naman daw si triangle wave, at nasa ibabaw yung iyong error, minimum naman siya, okay? Again, kung nasa ibabaw na naman, yung iyong triangle, maximum na naman siya. So, ang output daw pala ni comparator ay maximum at negative lang. So, high or low lang. High, low, high, low. Okay? Ngayon, ibig sabihin daw lang pala nun, kung mababa naman yung ating error, maximum lang lagi ang output ni comparator, ni ating control circuit. Okay? And ngayon, paano naman daw kung malaki yung error? Halimbawa, 5 volts. 5 volts yung error mo. So, mag-output siya ng minimum. Ibig sabihin, patay. Okay? Ngayon, ganito siya gumagana. Saan na ba yan? Ganito siya gumagana. Kinakailangan yung switch mo, may output siyang, so ito yung ating galing transformer na. Papasok siya dyan kay switch, and then lalabas dito kay switch. Okay? Saka lang siya lalabas dyan kung ang output mo ay mataas. Okay? Yung kanina nga din drawing ko na, pulses siya. Okay? Yung ganyan. Yung kanina din drawing ko ganyan. Ngayon, kung ang output ni control circuit mo ay mababa, mapuputol to ngayon. So, hindi na siya mag-output. Okay? So, ang principle lang naman niya is ganito. Kinakailangan, para makapag-supply siya, buhay dapat yung switch, okay? And pagka sumobra yung iyong voltage dito, papatayin ni control circuit yung iyong switch, okay? Ngayon, may tatlong klase ng switch na ginagamit kay switch mode power supply, okay? Una is yung back switching regulator, padalawa is yung boost switching regulator, and patatlo is yung combination ng dalawa, okay? Pero bago natin siya maintindihan, kinakailangan maintindihan natin tong si transistor. Si transistor, ganito siya. May input ka dyan kay collector, okay? Kinakailangan makatawid siya dito kay emitter. Para makatawid siya dyan, kinakailangan mong mag-supply ng at least 0.7 volts kay base, okay? So, ito, transistor siya, tatlong paa, collector, base, and emitter, okay? Kinakailangan mag-supply ka rito ng 0.7 volts across base at saka emitter, okay? So, yun lang naman. Mag-input ka na mataas, makakatawid yung kuryente, okay? Ngayon, ganito si back switch. Si back switch, ito yung control circuit natin kanina. Mag-input ka lang sa kanya ng mataas, makakatawid na yung iyong DIN dito, okay? Papunta doon. Ngayon, makakatawid na yan dyan sa iyong load, okay? Makakatawid na yan dyan. Pabalik. Ngayon, paano naman daw kung ito siya, okay? So, kung mataas yung iyong input kay transistor, makakatawid siya dyan. Paano naman daw kung mababa yung input ni transistor mo? So, mamamatay ito, si transistor. Ngayon, si inductor mo kanina, nung buhay pa ito, nagcha-charge yan ng energy, Si capacitor, ganun din. Pero pagka pinatay mo na yung supply, magdi-discharge na ito, magiging negative naman ito ngayon. Ibig sabihin, mapapagana niya itong si diode.
internal circuit pa rin dito sa output section mo para gumana siya, okay? Ayun siya. So, kahit patay daw pala to, gagana pa rin siya. Okay? Ang trabaho lang ni control circuit is i-control niya yung switch depende dun sa nakaload mong, depende dun sa voltage mo sa output. Ito naman si boost. Si boost, baliktad naman siya ni back. Pagka mababa yung iyong voltage dito, saka siya gagana. Okay? So, halimbawa rito, this time, F80 naman yung gamitin natin. Square wave, kung low ang input mo kay MOSFET, mamamatay si MOSFET, makakatawid ngayon siya. Baliktad ang kanyang operation kasi nakaparallel na siya ngayon. Okay? Yung kanyang VDS ay mataas na pagka mababa yung input mo sa iyong gate. Again, F80, meron siyang drain na terminal, may gate na terminal, merong source na terminal. So, 3 pin pa rin, transistor siya. Ngayon, kung mataas naman yung iyong input kay gate, gagana si F80 mo na transistor, sa kanya lang iikot. So, wala kang supply dito. Okay? Ayun lang naman. And, meron pa ba? Sa 3, alin daw yung pinakamaganda? Sa 3, ang pinakamaganda ay si unregulated. Okay? Bakit? Pagdating sa matataas na, okay, ganito pala siya. Alin daw ang pinakamaganda sa 3 ulit? Kung mababang power rating lang naman, pwede na tayo kay linear, okay? Kasi hindi ganun kalaki yung power niyang kailangan. Yung mga circuit mo rito ay okay na rin, Si switch mode, ganun din. Maganda pa sa kanya, magaan. Ang tanong, kung malakasan na yung labanan, matataas na power rating na, mas maganda si unregulated. Si unregulated, although mabigat siya, sure tayo na matitibay yung pyesa niya. Okay? Yan siya. Malalaking pyesa, mas matitibay ang kanyang mga pyesa. And mas mataas yung kanyang power rating na kayang ibigay. Yun nga lang, depende sa load, nabagsak yung kanyang voltage. Okay? Pero kung gusto mo na mas mataas na loads na power sa 4 ohms, edi bumili ka na mas mataas na power supply. Yun lang yun. And yun lang, sana may natutunan kayo. Muli, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Ako po ulit si Chris ng BNB Pro. At kung meron kayong katanungan sa akin, kung alam ko siya ay sasagutin ko na. Muli, salamat po.